Grabe init ng panahon ngayon. Oh, full bar na naman. 14.5. Oh. 16 ang pinaproduce. Ang pumupunta sa battery 5 lang. Tinago ko na pala to. Wala na yung washer sa ilalim. Ayan. Masyado madaming washer yan dati, kaya yung resistance nagbi-build up yung init. Hindi makatawid ng maganda yung flow ng kuryente. Yung amperes. So ngayon, malakas naman talaga ang Elejoy. 40 ampere talaga. Na dinidivide lang yung load. Ayan, Andersons. Mainit ba ang Anderson? Hindi. Nasa 40 ampere yata din yan, rating yan eh. Or 50 amperes yata. May fuse bang battery? Meron. Sa ilalim nito, mahaba kasi yung tornilyo na yan eh. Meron dyan yung fuse na sa terminal kinakabit. Para short. Kasi ito yung source eh. Lahat naman ng kuryente from panel to inverter to whatever, dito pa rin magme-merge yan. So ito yung kailangan mong protektahan, kasi the shorter it is na yung distance papunta dito, magti-trip, protected na yan lahat. Kahit isang line lang ang lagyan mo, normally positive side ang nilalagyan ng protection. Ayan. Siguro sila, curious sila dito, no? One time nga, magbabakasyon muna to si Papa P. Yan. Yan. Si Pedro Penduko. Magbabakasyon muna to. Ito muna ang papalit. Sige. Kahit 50 Hz, i-demo ko ngayon. Ang dami magre-react niyan, for sure. Ang dami magsasabi, what? Ginamit mo 50 Hz sa 60 Hz na appliance? What? What happened? Ang daming magre-react ng ganun. Kasi 50 Hz tsaka 60 Hz eh. Magkaiba yung it hurts. It hurts to see na ganun ang makikita nila. Pero sige, I will try. One day in the life of Adventure Kings. Actually, branding yan ng Adventure Kings. I have no issue with Adventure Kings whatsoever. They are actually, this is one of the strong inverters I have ever put my hands on. Malay ko nga na may ganito pala kalaking inverter. Sabi ko, wow, 3,000 yan? Samantalang ito, advertise din naman to na 3,000 din. Pero, ang laki ng difference nila. Talaga bang 3,000 to? Tapos nakita ko yung continuous output nakalagay 1.5 continuous, 3,000 surge. So underrated
Ganun kaagad ako. Underrated. Samantalang ito, 3,000 rated power. Continuous, 3,000. Ang surge nito, 6,000. Oh, nandun yung box eh. Andito yung box niyan. Kaya, ayun oh. Ito yung box. Nakalagay naman dyan, 6,000 yung surge niya. Hindi ko na ipapakita. Tatanggalin ko pa yung box. Nakakatamad. So, yun. Laki lang ng difference eh. One time naman, okay na kasi yung cheap inverter ko, okay naman eh. Tibay naman, di naman nagiinit. Induction ang pinapatakbo ko. Refrigerator ang pinatatakbo ko. Exhaust fan, electric fan. PC. Ito, yun, yung, yan. Computer. Pinapatakbo ko dito. Wala naman naging problema. Kailan ko to na-acquire? Ito ay November of 2025. Lahat naman to November of 2025. Nauna lang to ng konti, tapos sumunod na to. Mga ano to eh. November 1. Yan. Kasi may kinontak ako para dito. Sabi ko, kuha mo ko ng kasi nasira yung 1,000 ko. Yung battery na Calb, ganun din. November of 2025. So halos magkakasabayan lang din. Yan. Mga nagtatanong. Meron nagsabi yung init daw nito ay nasa malapit sa display ng side. Ewan ko kung saan banda yun. Baka ito yung tinutukoy niya, yung aluminum heatsink na nasa loob. Baka yan daw yung mainit. Okay naman eh. Hindi naman siya. Kung nasira man to, meron pa ako. Kaya ito lagi yung binubugbog ko. Ito ng ito. Ito yung pinaka ina-abuse kong inverter. Ito, iniingatan ko. Although 50 Hz yan ha. Kasi I don't mind naman kung 50 Hz eh. Wala namang problema dun sa induction kung 50 Hz to. Induction. Di palitan kung may nasira. Kung may kailangan palitan at nasira talaga, di palitan. Ganun eh, nasira eh. Dito naman tayo sa wire. Dati hindi ganyan yung wire ko, yung mga wire ko. Ayan, maliit pa rito. Parang mga maliit pa rito. Malaki pa nga to eh. Ayan o. Malaki pa yung wire na yan. Dati yung wire ko hindi ganyan. Ito, tawag ko dito, hotdog wire. Sabi ko sa kapatid ko, wow, ganda. I want hotdog wires. Laki kasi yan, daliri ko. Ganyan siya. Etong wire na to, ayan. To? Signal to from the positive line papunta doon sa shunt para ma-power up niya yung battery monitor. Yan, nagble-blink ko kasi charging siya eh. Humihinga siya, may heartbeat. Yan yung heartbeat niya, nagble-blank. Ayan o. Yan, nagta-top up pa siya eh. Nagta-top up pa siya ng mga 4 amperes pa. Although 14.6 naman na yung voltage eh. Pero voltage naman, hindi yan magandang indicator ng state of charge. Sinabi yan sa libro ng Victron, Wiring Unlimited. Voltage is not a good indicator of the actual state of charge. Ayan. Fuse,
Ayan, sa British plug fuse. Ito ay 16 ampere. Ano ba? 13. Actually, pwede naman 13 kasi ang load ko lang naman induction lang. Hindi naman papatak ng ano yun. 1,000 plus. Nasa 2,000 something na yun pagka 13. 1,000 something, mga ganun. Kaya na ng ceramic fuse. AC naman yan. Oh, iba naman ang ano ng AC, di sana kung maghahaba-haba kayo ng wire, habaan nyo na sa AC side, hindi doon sa DC side. The DC side will always be short. Kasi nga direct current yan. May voltage drop pagka mahaba, may resistance pagka mahaba. Pag marami kang borloloy na nilalagay sa DC side mo, magre-create ng high resistance. Mag-LVD yan, bababa yan. Pag humugot yan ng malakas, biglang bagsak battery mo, trigger si LVD. Alarm ang system. So, sa DC side, maikli. Sa AC na lang maghaba kung kailangan may abutin na patakbuhin mo yung extension dun. Sa AC na lang yon. Baka mamaya kasi yung inverter nandun, yung battery nandito. Tapos ang hinabaan yung DC. Ang galing-galing. Bakit di na kaya nila gawing ganon? Di ba, magbo-voltage drop talaga yon. Ayan yung mga breaker na tinanggal ko. Ewan ko, hindi ko lang feel kasi na ganitong breaker ang gamitin. Although may mga protection device naman to. Pero hindi lang ganun, hindi lang ganito. Yun lang yung personal choice ko lang yun. Nasa kanila naman yun kung gusto nila ganito. Gamitin nila. Okay lang naman kung gamitin nila na yun. Kasi sabihin nila, ay walang breaker yan, naka-Andersons ka, direct ka. Walang protection whatsoever. Okay lang yan. Ay, nagiinit na, pumapatak ng 90 degrees, nagiinit. Ay, nasa kahoy na board. Nagiinit yung LED, baka mamaya umano yung board. Okay lang yon. Sabihin nila kung ano yung gusto nila. Pero, I tried it from November 2025 and up until now, hindi po ako nagpatay ng system. Hindi ko siya pinapatay. Kasi yan na yung main namin wala na kaming LPG. Ito na yung kapalit ko ng LPG. Yun naman yung purpose ko kung bakit ako nagpalagay ng ganito in the first place, to replace the LPG and makagamit ako ng induction. Kaya ganyan lang yung setup ko, just only for that purpose. Kaso na-improve ko na-improve, binigyan pa ako ng kapatid ko ng ganito. O di kinaya na yung ibang appliances, kinaya na yung TV, yung whatever, basta within 3,000 or 3 kilowatt. Ayan yung history ng setup ko. Ang form factor nito ay pang-camping. Ito yung mga ginagamit ng mga Australiano sa mga recreational vehicles nila pag nagka-camping sila, nagbabakasyon sa mga island kung saan, sa mga boat na pang-fishing nila, mga yate na marine systems na inverter na ganyan. So, doon ko nakuha yung bakit yun, mga 12 volt yun. Ang lalakas na mga pinapatakbo, mga induction, mga freezer na kala mo Coleman na icebox, pero refrigerator freezer pala yon. Ang galing. May ice maker sila na kinakabit doon. May mga power tools na ginagamit sila doon, na mga high power din. 12 volts lang. Nagcha-charge sila sa baterya ng kotse, pero ang gamit nila DC converter, direct DC converter, hindi alternator, kasi
Hindi kakayanin yung alternator, syempre. So yung mga ganon, why not gawin na lang DC-DC converter? Pwede pan-charge mas mabilis kung from 12 volt to another bigger 12 volt katulad ng lithium. Kasi ang kaya lang naman ng mga kotseng i-charge yung mga lead acid, mahina, nasa 13.8 charging capacity. Ito 14.6, higher capacity pa. Larger amp hours lang sa kotse. Ilan amp hour lang yan? Mga 70. Ito 200. Ay, isipin na lang nila. Yun pa lang eh. Tapos makaka-receive pa ako ng pambabash. Binabash pa ako. Babashin pa nila ako. Kasi good luck daw sa ganito, good luck daw sa ganon. Oh, maandar yan. Ito yan. Papunta dun. Ito yung main extension ko ng solar. Solar electric fan, solar refrigerator. Pag nag-i-induction ako, tanggal si rep. Induction muna. Si electric fan, kakabit ko muna sa Meralco. Induction lang muna. Kasi nga, maliit lang naman system ko. Di ko naman sinasabi na gawin ko lahat all throughout. Ayan lang. So, may mambabash pa dyan eh. Babashin ako. One time nga, meron nagbash sa akin. Sabi bakit mo ba pinagmamalaki pa yung basurang inverter na yan? Ano lang naman yan. Wala naman talagang kwenta yan. Pinagtsatsagaan mo pa. Parang sa loob-loob ko, hoy, grabe man lait nito. Paano na yung mga mahihirap natin mga kaibigan, mga kababayan na yun lang ang kinaya? Nilait mo, sinira mo na kagad yung mga pag-asa nilang makabuo. Walang kwentang tao yun, siguro. Kung ganun yung magiging Ayun lang. Shinare ko lang. So, siguro maka-upload ako ng mga ilan 71, 72 videos na kasi yung channel ko. In less than 100 videos pala. Stable na yung system ko. Binuo ko yung channel na yun kasi sabi ko mula all of my kapalpakan from start to finish i-document ko sana ganon para meron akong balikan ng mga improvement. Yun lang naman yung purpose ko. So hindi umabot ng 100 videos. Nasa 72, 70 something lang. Okay na okay na, stable na yung 12 volt small solar setup ko. Ayan. So sumali na ako sa ibang mga groups. Yung iba binash ako, umalis talaga ako doon. Saktan ako eh. Grabe yung culture, yung panlalait at yung culture ng mga ibang group. Grabe, sobra. Ngayon, nasa isang group na lang ako, yung Elejoy group yan. Sir Mar, shout out kay Sir Mar. So, salamat admin. Nag-iisang admin lang eh. Wala naman ako ibang nakitang admin. Buti pa nga yung ganun. Yung ibang group, ang daming admin. Sangkaterbang admin pero ang tagal mag-approve ng upload. Ayan lang. So yun lang, shinare ko lang. Wala na akong ma-upload eh. Siguro yung King's Inverter naman pagtitripang ko. Abangan na lang yung mangyayari. Kung talagang may masira sa inverter na yun, 50 Hz yun eh. Tingnan natin, try natin. Same naman, paandarin yung rep, paandarin yung induction, paandarin yung electric fan and computer. Using 50 Hz na Adventure Kings. Pero malakas yun, malakas yung inverter. 240 yun, stable. Hindi bumabagsak yung 240 volts nun kahit anong load ilagay. Baterya ko ang mayayari kasi huhugot
para compensate niya yung steady na 240 sa baterya, huhugot yun. Kaya kailangan mabilis ako mag-charge. Kaya ako nag-double panel, nag-over panel. Kaya ba na isang LJoy? Kaya. 600 watt yung LJoy ko, dalawang 550 nakaparallel. Kaya. Ang nag-guide sa akin, yung kapatid ko from Australia. Solar installer yun doon sa mga RV, recreational vehicles, marine applications. Solar, ano siya, nag-i-install. Yan. Tapos dito, mababash lang ako. Pambihira naman, guys. Andersons daw, nababash, punta ka Australia. Puro Anderson dun. Malalaki pang Anderson. Pang 50mm na cable. Kasing yung hotdog, yung cabling kasing laki ng daliri ko. Anderson ang nakalagay. Ewan ko dito. Dito kasi panati ko ng MCB eh. Miniature circuit breaker. Nagtitrip naman. Dami ko nang nakitang nagtitrip. Konting ampere lang. Nag-init lang yung wire. Nagtrip-trip. Ewan ko ba. Babanatan pa ako ng compute dito, compute doon. Rated ganito with a safety margin of 1.25. Alam ko naman yun eh. Kaya nga ako naka-build ng maliit na setup lang, 12 volt lang na kaya magpatakbo ng ganyan eh. Nang ganong katagal. Sustained, ibig sabihin, pang matagalan, pang long run. Hindi 12 volt na magbibuild ka 12 volt. Saglit lang may nagiinit, natutunawan, may amoy sunog, amoy plastic. O, yun lang guys. So, yung Kings naman, videohan natin. Bye!